Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak na kapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Kinabukasan ay maaga kong pumasok para masikaso ko ang kailangan sa kasal nila Clara. Katulad ng gusto niya ay invitation munang inuna ko. Umalis ako sa company at nagtungo sa pinapagawa namin ng invitation at ako mismo nakipag-usap sa kanila tungkol sa mga detalye at sa mga ilalagay dito. Inabot din ako ng 1.5 oras doon. Matapos ko doon ay sa flower shop naman ako pumunta kung saan doon kami kumukuha ng mga bulaklak. At dahil hindi pa nga sigurado sa motif ng kasal, ay kinausap ko lang sila para masabihin ko na magkakaroon ng isang malaking kasalan para ma-ready nilang bulaklak. Pagkatapos doon ay bumalik ako sa office dahil lunch break na. Hinatiran ako ng pagkain ni Clarice at habang kumakain kami ay napaisip naman ako. Sa tinagal na rin ng pagsasama namin sa isang bubong ay hindi ko pa nga pala lubusang kilala si Jason. Tanging pangalan lang nito ang aking alam. Kaya nagpa siya akong alamin kung sino nga ba siya. Kaya kagad ko binuksan ang laptop at pagkatapos ay tinype ang pangalan ni Jason. Natigilan ako sa nabasa ko at halos manlaki ang mga mata ko na makita ko ang resulta ng mga iyon. The Billionaire Jason sa Panta. Doon lang nag-flashback sa utak ko ang kwento ng anak ko noon. Ang sabi ni Stephanie ay nilibre daw siya ni Jason sa Chanel at sa sobrang dami nun. Tapos sabi pa ni Mama naka-business suit siya nung una nilang makilala si Jason. Kaagad kong pinundot ang article na yon at hindi ako makapaniwala sa mga nalaman ko. Si Jason? Isang bilyonaryo? Paano? Bilyonaryo si Jason? Hindi sa nag-iinarte ako pero nakakagulat lang talaga na may kasama kaming bilyonaryo. Naalala ko noong gabing tumakas ako sa bahay ni Jason, 4 na taon na ang nakakaraan. Madaming bantay doon na may mga hawak na baril. Now it makes sense. He's a billionaire. Kaya ganoon na lang ang mga bantay sa bahay nila. Grabe, hindi ako makapaniwala. The father of my children is a billionaire? Ilang araw nang lumipas at patuloy pa rin ang araw namin. Madalas ay wala ako sa office dahil sa pag-aasikaso ko sa kasal ni Clara. Katulad na lang ngayon, pupunta ako sa isang lugar kung saan nandoon ang partner namin sa motif and design ng wedding and reception. Ang alam ko ay pupunta din doon sina Tita Claudia dahil tumawag siya sa akin kanina na gusto niya makita mga gagamitin, kaya eto makakasama ko siya. Pagdating ko sa lugar ay nakikita ko nag-aantay si Tita Claudia at ang aga naman niya. Tita Claudia, pasensya na po at natagalan ako. Sabi ko at umiling ito sa akin at nakipagbeso pa rin. No, it's okay iha. Kadarating ko lang din naman eh. Nakangiti niyang sabi sa akin kaya ngumiti din ako sa kanya. Let's go na po sa loob para makapagsimula na tayo. Sabi ko at pumasok na kami. Inabot kami ng ilang oras kakatingin ng mga gagamitin sa kasal at doon na kami nagtanghali ni Tita Claudia at bumalik ulit sa trabaho. Hanggang sa matapos kami. Kisha, salamat talaga. Dahil sa iyo, magiging matagumpay ang kasal na ito. Sabi niya sa akin na ikinangiti ko lang sa kanya. Trabaho ko po ito, tita, kaya masaya ako na mag-aayos ng kasal nila. Kahit po ang sakit-sakit. Kung alam niyo lang po ang lahat, tita. Masaya ka rin kaya na makikilala ako? O masaya ka na ako ang girlfriend ng anak nyo? Sasaya po ba kayo kung makikilala niyo ang mga apo nyo? Bulong ko sa aking sarili. Ngumiti na lang ako sa kanya at tamang makikisama na lang ako hanggang sa matapos ang lahat ng to. Makakapagpahinga rin ako, pati ang puso ko.
Lumipas pa ang ilang araw at tuluyan na naging ayos ng lahat-lahat tungkol sa kanilang kasal. Meron ng motif and design, mga flowers at mga kagamitan ay maayos na talaga. Pagpasok ko sa office ay nandoon na ang isang kahon. Mayroon agad isang bagay na laman nun ang pumasok sa isip ko. Ipinili ko na lang ang ulo ko at nilapitan ang kahon at pagtingin ko ay nagulat pa ako ng mga invitation na iyon. Kahit pa ini-expect ko na maaaring yun ang laman, ay umaasa ako na mali ang iniisip ko. Kaso totoo nga, hindi ko maiwasan na malungkot. Makita lang invitation ay wala na akong magagawa dahil talong-talo na ako. Ilang minuto muna ako natulala sa aking upuan bago ako nagpasya na tawagan na sila at ibalita ang tungkol sa aking natanggap. Magsunod kong tinawagan at binalita kina Tita at Clara ang tungkol sa invitation. Sobrang saya nila nang parehong malaman iyon at hindi nagdalawang isip na pumunta agad sila dito para makuha iyon. Siguro ito na ang katapusan ng trabaho ko sa kanila. Maayos na maging kasal nila at pending na lang ang lahat para sa wedding. Tanging araw ng kasal na lang ang kanilang iniintay. Pagkadating nila dito ay nagtitili si Clara dahil talagang maganda ang kanilang invitation. Notebook size siya at ang papel nila ay inangkat pa nila mula sa ibang bansa dahil may mabango ito na amoy kong aamuyin. Habang sila ay masaya, ako naman sa isang tabi ay pinagmamasdan sila. Wala na akong magagawa pa. Sinabi ko na sa kanila na pwede nilang kunin ito at nagpaalam na rin ako. Pinasalamatan nila ako at pagkatapos ay nihatid ko na sa labas ng building habang dala nilang invitation. Pagkatapos noon ay umuwi na agad ako sa aming bahay. Wala doon si Jason ngayon dahil sabi niya ay may aasikasuhin daw siya sa office niya kaya pumayag ako. Nasa bahay lang ngayon ang kambal dahil wala silang pasok. Which is okay dahil kailangan ko silang makausap. Pagdating ko sa bahay ay kaagad akong pumunta kay Mama. Ma, ihahabilin ko lang po sa inyo kambal. May business travel po ako sa ibang lugar at ilang araw din po akong mawawala. Sabi ko sa kanya na ikinagulat naman niya. Noon pa man kasi ay ayoko na tumatanggap ng business travel. Naabutin na ng ilang araw pero ito ngayon at nagbago na. Ano? Sigurado ka ba anak? Alam na ba yun ni Jason? Napangiti naman ako ng mapait kay Mama. Sigurado na po ma. Sasabihin ko pa lang din po sa kanya. Sige anak, basta mag-iingat ka ha. Kailan ba ang alis mo? Tanong niya sa akin. Ngayon din po Mama. Nagulat naman siya dahil sa sinabi ko. Ano? Ma, pasensya na po at biglaan lang din kasi napaka-importante po nito. Sabi ko sa kanya kaya wala siyang nagawa kundi ang pumayag. Nakikita ko ang pag-alala niya para sa akin. Ngunit sabihin niya na lamang ako na mag-iingat sa pupuntahan ko. Pagkatapos kong kausapin si Mama ay sinunod kong pinuntahan ang kambal. Mga anak, nakangiti kong sabi habang nasa sala sila. Kaagad silang napalingon sa akin at naupo naman ako sa sopa nang ma-realize nila na ako nga yun. Kaagad silang tumakbo papunta sa akin at naupo sa magkabilang hita ko. Mami, mabuti po at maaga kayo nakauwi ngayon. Masayang sabi ni Stephanie. Mga anak, may sasabihin si Mami sa inyo ha? Kaya ako maaga umuwi kasi para magpaalam na rin ako sa inyo. Sabi ko sa kanila at kumunot ng sabay ang noo nila. Ano Mami? Kakarating mo lang? Para saan Mami? Tanong ni Ethan. Dahil may bigla ang business travel si Mami. Ilang araw din ako mawawala. Kaya gusto ko yung makausap. Para magpakabait kayo dito ha hanggat wala ako. Nakita ko na nagulat na naman sila dahil sa sinabi ko. Nagkatinginan pa sila saglit pero maya-maya ay ngumiti na lang din. Naintindihan po namin Mami. Sabi nila sabay yakap sa akin at napangiti ako
at yumakap pabalik sa kanila. Talagang napakamaintindihan ng mga anak ko. Mahal kayo ni Mami mga anak. Sabi ko sa kanila at gusto ko nang maiyak pero pinigilan ko na lang. Mahal ka din po namin Mami. Matapos ang usapan naming iyon ay naghanda na ako ng gamit na dadalhin ko. At ang nasa kalagitnaan ako ay tinext ko na si Jason. Jason, magpapaalam ako sa'yo. Aalis lang ako saglit. Pupunta kami sa isang business travel ko. Sorry kung biglaan kasi kahit ako ay nagulat din. Yan ang nakalagay sa mensahe at ilang sandali lang ay nakatanggap ako ng tawag mula sa kanya kaya sinagot ko na iyon. Wife? Aalis ka na agad? Ilang araw ka ba dun? Bungad niya sa akin. Oo Hindi ko alam kung ilang araw. Basta, ang alam ko ay matatagalan. Pero pipiliin ko na makauwi agad, bago mag 1 week. Sabi ko, may kinabuntong hininga naman niya. Bakit ba kasi biglaan pa yan? Mamimiss kita Mamimiss ka namin. As in ngayon, aalis ka na? Teka lang, ihatid na kita. Wag na Jason, okay lang ako. Alam ko na busy ka din ngayon. Lalo na't matagal kang wala sa trabaho mo. Tsaka, maayos na ang lahat. Kaya huwag kang mag-alala. Sabi ko, na ikinatahimik naman niya sandali. Bakit kinakabahan ako, wife? Napakagatlabi naman ako dahil sa kanyang sinabi. Nakahalata na kasi siya na hindi totoo ang business travel ko. Jason, huwag kang kabahan. Ano ka ba? Ayos lang ako. Babalik ako agad. Pilit na kumbinsi ko sa kanya at ikinahinga niya ulit ng malalim. Okay, just make sure you're safe at babalik ka, okay? Okay, Habi. Mamimiss kita. I will miss you too, wife, every time. I love you. I love you too. Ikaw nang bahala sa kanila, okay? Okay, wife. Mag-iingat ka, ha? Matapos ang tawag namin ay nagmadali na ako na agad na bumaba. Ma, aalis na po ako. Sabi ko kay mama at dala ko ng isang maleta. Mag-iingat ka anak ha? Yes po ma, kayo din dito. Pumunta ako sa kambal na iniintay ako ngayon sa may pintuan. Ihatid ata nila ako sa kotse at ang sweet naman ang kambal ko. Mga anak, aalis na si Mommy. Sabi ko at niyakap sila pareho ng mahigpit. Mommy, be safe ha? Balik ka agad. Sabi naman ni Ethan. Oo nga po Mommy, mamimiss ka namin. We love you po. Napangiti naman ako ng pilit dahil sa sinabi ni Stephanie at tiningnan sila pareho. Mahal ko din kayo mga anak. Huwag kayong pasaway kay Lola ha? Behave. Pumasok na ako sa loob ng kotse at nakita ko na kumakaway ang mga ito sa akin habang papalayo ang sakyan ko. I'm sorry mga anak. I'm sorry ma. I'm sorry Jason. Sadyang di tayo sa isa't isa. Wala talagang business trip dahil nagmamadali ako kasi sure ako na ipapamigay na Tita Claudia at Clara ang mga invitation. Siguro bukas ay kalat na ang mga balitang ito. Gusto ko munang lumayo. Gusto kong lumayo para makapag-isip-isip. Sa tagal kong nag-ayos ng kasal nila ay sobrang bigat ng loob ko. Kahit pa nakapag umuwi ako ay nawawala iyon dahil kina Jason at sa mga bata. Pero hindi pa rin nawawala ang sobrang nasasaktan ako. Gusto ko muna ng quality time para sa sarili ko. Habang nagdadrive ako papunta sa lugar na kalalagyan ko ay pinatay ko ang cellphone ko at inilagay kung saan dito sa kotse. Goodbye for now. Isang araw na ang lumipas mula nang umalis si Keisha ay namimiss na nila ang dalaga. Sina Jelly at Alyssa naman ay nagtatampo kay Keisha dahil hindi man lang sinabihan na alis ito dahil sa nga nakalimutan nito ang iba pa niyang kaibigan dahil sa problema niya. Talagang nasasaktan ang dalaga at gusto niya muna mapag-isa para makapag-isip-isip. Si Jason ay nasa office niya ngayon dahil nagkaroon ng konting problema
sa kumpanya niya. Kaya yun pumapasok siya ngayon at mabuti na lang at may pasok ang kambal. Tatapusin niya agad iyon para masundo niya ang dalawa. Habang nagtatype si Jason sa laptop niya, ay nakatanggap siya ng email mula sa kanyang mga kaibigan na sobrang ikinataka niya. Agad niya binuksan ang kay Noah dahil yun ang nauna. Jason, what the heck? Ikakasal ka na kay Clara? Paano sila Keisha? Niloloko mo lang ba sila? Napakunot ang noo ni Jason dahil sa message na iyon. Pero nang mabasa niya ang kasal, ay si Clara ang pumasok sa isip niya at ang tungkol sa gunshot wedding noon. Kaya nagsimula namang sumiklab ang galit sa puso niya. Binuksan niya ang email ng iba at galit na galit din dahil lalo na kay Eliza. Pero sa huling email ni Drew ay nagulat siya na may kasama yung picture. Invitation? Sigaw niya at dali-dali nagbukas sa mga article at halos manlaki ang kanyang mga mata na makita niya ang headline doon. Sa Fanta Wedding. Puro ganyan ang nakalagay sa article na nando doon na halos ikasira ng bait ni Jason. What the? Agad niyang hinawi ang lahat ng nasa mesa sa sobrang galit niya na ikinabasag ng mga iyon. Kinuha niya ang phone niya at tinawagan ng isang tauhan niya para makakuha ng impormasyon. I want the information about that damn wedding. Kung sino ang pasimuno at kanino sila nakipag-ugnayan. Galit na sabi nito at kaagad ibinaba ang tawag. Mabilis na kumilos ang inutusan niya at maya-maya lang ay tumawag itong muli. Ganun kadali ang impormasyon dito. Boss? Utal na tawag ng tauhan niya sa kabilang linya. Spill it! Sigaw nito kaya bumutong hininga muna ang tauhan niya bago nagsalita. Si Ma'am Clara po ang pasimuno. Kasama po ang mama niyo, boss. Natigilan naman si Jason dahil sa sinabi nito. Si mama? Hindi makapaniwala niyang sabi. Yes po. Ayos na po ang lahat sa kasal. Tanging araw na ng kasal ang iniintay. Napakuyom naman ng kamao si Jason dahil sa sinabi nito. Tell me, sino ang umayos ng kasal? Galit na sigaw ni Jason pero di nakasagot ang nasa kabilang linya at ikinagalit niya lalo. I'm asking you. Answer me. Sigaw niya ulit dito. Boss? Si Ma'am Keisha po. Parang natigilan si Jason dahil sa kanyang narinig. Bigla niyang naalala na doon nga pala sa ulo nagkakilala dahil sa gunshot wedding nila Clara. At ngayon nga ay talaga nag-level up ng babae at kasama pa ang mama niya para maging kakampi. Biglang nag-flashback sa kanya ang lahat na nangyari. Ang pagiging palaging busy ni Keisha, ang palaging pagiging pagod nito, at ang pagiging malambing nito sa kanya. Ang pagsulit nito habang kasama siya. Shit! Napamura siya sa isip niya. I want you to cancel that bullshit wedding. At sunugin mo lahat ng invitation na pinakalat nila kung kani-kanino. Gusto kong madaliin mo. Baka malaman niya ng mga anak ko. Sa sobrang pagkainis ni Jason dahil sa kanyang lahat na nalaman ay napasabunot siya. Sigurado siyang nasaktan si Keisha dahil sa ginawa nitong kasal. Tama si Keisha. Nang maalala niyang babae ay kagad siyang tumayo doon at biglang lumabas habang ninadial ang number ni Keisha. Nagpaalam ito sa kanya na aalis, ngunit masama ang kutob niya dito. What the? Nakapatay ang cellphone niya. Sabi ni Jason nang hindi niya ito makontak. Naalala niya na pinapatay talaga ng dalaga ang cellphone nito kapag nasa trabaho ito. Kaya naisip niyang sa kampanya lang ito dumiretso para tanungin si Clarice kung saan ang business travel nito. Pero nagulat siya nang pagbaba niya ay sumalubong sa kanya sa may labas ng company ang napakadaming press. Kalat na sa buong mundo ang tungkol sa nalalapit niyang kasal, lalo na at kilala din ng ama ni Clara sa larangan ng negosyo. Mr. Zapanta,
Anong masasabi mo sa kasal niyo? Maaari mo ba kaming sabihan tungkol sa nalalapit niyong kasal? Pwede bang malaman kung kailan nagsimula ang relasyon niyo ni Miss Clara? Hindi magkandamayaw ang mga press sa pakikipag-unahan sa pagtatanong sa kanya na halos ikinapulan ni Jason dahil sa galit ng mga naririnig niya tungkol daw sa kasal nila. Gustong-gusto niyang pumatay dahil sa gulong ginawa ni Clara. Talagang hindi nadala ang dalaga sa pagbabantang ginawa niya dito noong nakaraan. Gusto mo ng laro, Clara? Sige, pagbibigyan kita. Ikaw ang nagsimula nito. Ipangalandakan ko sa lahat ang pagiging obses mo. Galit na sabi ni Jason sa isip niya. This wedding was fake. Malakas sa sigaw niya. Ang kaninang maingay sa paligid ay parang may dumaan ng anghel nang sumigaw si Jason. Kahit na natahimik ang lahat, ay patuloy pa rin sila sa pagro-roll ng kameras. Walang katotohanan ng kasal na ito. Dahil bunga ito ng isang babaeng obses na obses sa akin. Nitong nakaraan, ay ginawa niya din ako ng gunshot wedding. Pero di ko aakalain na uulitin naman niya ito. Sinasabi ko sa inyong lahat, si Clara ay isang baliw na babae. Halos lumabas na ang litin ni Jason sa leg niya dahil sa sobrang galit. At kitang-kita nila ito, kaya ikinatahimik lalo ng lahat dahil hindi nila inaasahan iyon. Maraming nakakapanood sa binata, lalo na at mayroong live doon. Pati ang kambal ay napapanood ang pangyayaring iyon dahil nanonood sila sa TV sa kantin at biglang napalitan iyon ng live at nakita ng kambal ang daddy nila. Kuya? Si daddy? Isang billionaire? Gulat na sabi ni Stephanie nang mabasa ang headline. Habang si Ethan naman ay tahimik lang na nanonood sa TV. Kailanman ay hindi naging kami ng babaeng yan. And to be honest, may girlfriend ako at magpaplano na ako na mag-propose sa kanya. Kaya please lang, tigilan niyo ng kahibangan na ito. Pagkasabi niyang iyon ay kaagad ito naglakad habang nakaharang ang bodyguards. Pero dahil sa sinabi niya ay mas gumulo ang mga press. Lalo na at nalaman nila na may girlfriend na ito. Kilala si Jason bilang pinakamayaman sa mundo at pinakamailap sa mga babae. Kaya hindi makapaniwala ang lahat na dito pa may sumanggagaling ang mga salitang iyon. Si Ethan naman sa kabilang banda ay tsaka lang na-realize ang lahat-lahat ng bagay. I saw mommy is crying. Sabi ni Ethan na ikinatingin sa kanya ni Stephanie. You saw it too? I thought I was just hallucinating. Sabi ni Stephanie. Mommy was hurt. Sabi ni Ethan na ikinatahimik ni Stephanie. Matagal na niyang alam ang tungkol sa kasal ni Daddy. And I'm sure siya ang nag-ayos ng kasal na yun. Kilala si Mommy na magaling na wedding coordinator. At mayaman sila kaya sa kanya lalapit ang mga ito. Sabi ni Ethan habang nakatingin kay Stephanie. Kaya pala palagi malungkot ang mata ni Mommy. Malungkot na sabi ni Stephanie. Si Jason naman ay dumiretso sa company ni Keisha at umakyat sa taas para kausapin si Clarice. Clarice, saan ang business travel ni Keisha? Sabi niya agad dito na ikinakunot naman ng ni Clarice. Business travel? Wala pong business travel si Ma'am Keisha. Ayaw na ayaw niyang tumanggap ng ganyan. At isa pa, nagpapaalam siya sa akin na sa bahay na lang daw siya muna para mas makasama kayong pamilya. Sa narinig ni Jason ay natigilan ito at maya-maya ay napakuyom ng kamao. She lied on me. Sabi ni Jason at kaagad na umalis doon na hindi malaki nakausap si Clarice na nagtataka. Pagpasok niya sa kotse ay kaagad niyang kinontak ulit si Keisha pero wala pa rin. Patay pa rin ang phone nito. Kaya halos ibato niya ang cellphone sa sobrang inis. Nag-aalala siya kay Keisha ng sobra.
Jason's point of view. Where the hell are you, wife? Bakit ka nagsinungaling sa amin? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol kay Clara? Ang dami kong gustong sabihin sa kanya, pero nagalan ako ng sobra dahil pang ilang araw niyang wala ngayon, tapos kumakalat pa ang kasal na yan. I can't believe na nagawa niyang ayusin ang kasal na yun. Gagawin ko ang lahat para sa iyo, Jason, pati sa pamilya mo. Natigilan ako nang maalala ko na sinabi niyang iyon sa akin. Nang gabing iyon ay umamin siya sa akin, at simula din ng gabing iyon ay sobrang clingy niya sa akin na para bang mawawala ako. So doon pa lang ay alam niya ang lahat. Nakilala niya si mama. Pero bakit hindi niya sinabi sa akin? Mahal ko siya. Alam kong alam niya yun, at mahal niya din ako. Agad akong dumiretso sa bahay namin kung saan sigurado ako na nandoon si mama. Kailangan ko siyang makausap. Pagdating ko ay naabutan ko na nasa sala sila. Ma! What is the meaning of that fucking wedding? Galit na sabi ko sa kanya, kaya napatuloy naman ito. Anak, gusto ko lang na mapabutin ang lagay mo. Nasa tamang edad ka na, anak. Tumatanda ka na. Sabi niya sa akin na kinagulo ko sa buhok ko. Ma, I told you, may hinihintay ako, di ba? Sabi ko sa kanya. Anak, huminahon ka nga muna. Sabi ni Papa, pero di ko yun pinansin. Hinihintay? It's been years, Jason. Hindi na siya dadating. Hindi mo nga siya kilala eh. Sigaw niya sa akin na mas lalo kong kinainis. Hindi ko na napigilang umiyak dahil nag-aalala ako na sobra kay Keisha at sa nag-uumapo na emosyon. Baka kung ano nangyari sa kanya. Dapat nung una pa lang ay sinabi ko na sa kanila ang tungkol kay Keisha at sa mga anak naming dalawa. Ma, nakita ko na siya. Nakita ko na siya. At nalaman ko na nagbunga ang gabi na may nangyari sa amin. Kasama ko sila ngayon sa bahay. Natigilan sila dahil sa sinabi ko. At napaupo na lang ako sa sopa at napasubunod sa buko. Ma, hindi ko sinabi sa inyo dahil gusto ko munang ayusin ang lahat. Matagal kong hindi nakasama ang mga anak ko. Gusto ko kapag pinakilala ko na siya sa inyo, sigurado na ako na mahalad din niya ako. Iyak na sabi ko sa kanya at nakita ko na rin na umiiyak si mama. At kaagad niya ako niyakap. I'm sorry, anak. Hindi ko alam. Kaya lang naman ako umayag kay Clara. Dahil gusto ko na mag-settle down ka na. Palagi ka nang nasa trabaho at sa organization mo. Sabi niya pa sa akin. Son, anong ibig mong sabihin? Mga anak? Takang tanong ng papa at napahiwalay sa akin si mama. Napangiti naman ako ng pilit. May anak na ako, mama, papa. At kambal sila. Sabi ko na kinagulat nila pareho at tuwang-tuwa. Talaga, anak? Gusto namin silang makita. Sabi ni papa na ikinailing ko naman. Hindi pa sa ngayon, papa. Magulo pa ang lahat. Dahil sa kasal na ginawa niyo, mama. Sabi ko na ikinabuntong hininga ni mama. Patawarin mo ko, anak. Ipapakansel ko na lang ang wedding. Teka, sino nga ba ang babaeng matagal mo lang hinahanap at ina ng mga anak mo? Tanong ni mama, kaya napatingin naman ako ng seryoso sa kanya. Si Keisha, mama. Pero sigurado ako na mas kilala mo siya. Sabi ko na ikinataka niya. Pero maya-maya ay napasinghap naman siya. Kitang-kita ko ang gulat sa mga mata niya. Si Keisha? Gulat na sabi nito sa akin at tumango ako. Napahawak siya sa bibig niya sa sobrang gulat niya. Wait, sino si Keisha? Tanong ni Papa. Pa, siya po ang babaeng mahal ko. Ang wedding coordinator na siyang hiningi ng tulong ni na mama
na magsagawa ng peking kasal na yun. Nagulat din si Papa dahil sa sinabi ko at napatingin kay Mama. Oh my God! Si Keisha? Pero bakit di niya sinabi sa akin? All this time? Kaya pala nakikita ko sa mga mata niya na sobrang lungkot niya at parang nasasaktan. Sabi ni Mama, kaya lalo ako napakuyom ng kamao. Ma, ginagalang kayo ni Keisha. Sabi niya sa akin, gagawin niya lahat para sa akin at para sa pamilya ko. Iyon ang araw na nalaman niya ang tungkol sa kasal na pinapayos niyo, Mama. Matagal na nasasaktan si Keisha at hindi ko man lang alam. At ngayon, nawawala siya. Sabi ko na mas lalong kinagulat nila at napatingin sa akin. Ano? Nawawala siya, anak? Paano? Sabay na sabi ng mga ito. Ang sabi niya, may business trouble siya. Pero nalaman ko kanina na wala pala. Nagsinungaling siya sa amin. At ilang araw na siyang hindi umuwi. Sabi ko sa kanila. Sobrang nasaktan siya, anak. Sabi ni Papa, kaya napayuko na lang ako at napahila mo sa mukha ko. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag may masamang nangyari sa kanya. 2 araw na at hindi pa rin umuwi si Keisha kaya sobrang pag-aalala ko. Nasaan ka na ba, wife? Miss na kita. Nakausap ko na din ang kambal and to my surprise, alam nila mang nangyayari. Napanood daw nila sa TV ang sinabi ko sa may company ko noon. Kinausap ko naman sila pero hindi pa ganoon kaayos dahil busy ako sa paghanap kay Keisha. Saan ka ba pupunta? Nakasakay ako sa kotse ko at papunta ako ng Tagaytay dahil baka nandoon siya. Pupunta ako sa lugar na pinuntahan namin dito. Una akong pumunta sa restaurant na kiniinan namin noon pero wala siya dito. Sunod ay sa Sky Ranch pero wala pa rin. Nang panghuli ko ay doon sa Borol. Pagkadating ko doon ay wala ding tao. Aalis na sana ako pero napahinto ko sa pagpasok sa kotse na may makita ko isang bagay na maaaring nandito si Keisha. Balat ng burger. It's a Jollibee burger. She was here. Andito siya. Agad akong sumakay sa kotse at pinandar iyon. Baka kakaalis niya lang at mahanap ko pa siya. Keisha, asan ka na ba? Habang nasa may matarik na daan ako, dahil mataas sa Tagaytay, ay traffic dito at parang may naaksidente ata. Kung kailan man nagmamadali ako. Mabuti na lang ay maya-maya ay nakausad ng sakyan. Pinabilisan ko talaga ang pagpapatakbo ko. Sinubukan ko litawagan si Keisha dahil baka bukas ang phone niya at halos matuwa ako na magring iyon pero walang sumagot. Kaya dali-dali kong trinis kung asan siya. Siyempre, huminto muna ako sa tabi kasi nasa highway ako. Teka, nadaanan ko na to ah. Sabi ko na makita ko location niya. Dali-dali ako nag-U-turn at bumalik ako sa dinaan ko kanina. Habang nagdadrive si Jason papunta doon, ay may kung ano siyang kakaiba na nararamdaman. Ano ba to? Sabi niya at pinabilis pa ang takbo para makarating kaagad. Pero halos hindi siya makagalaw nang tinuturo ng dot na kinilalagyan ng cellphone ni Keisha ay sa lugar kung saan mayroong aksidente. Bumaba siya sa kotse kahit na nanghihina ang tuhod niya ay dinayal ulit ang number para makasiguro siya. At doon nga ay nakarinig siya ng pamilyar na tunog. Sir, may tumatawag sa cellphone na naaksidente. Sige, amin na at sasagutin ko. Hello? Kamag-anak niyo po ba si Keisha De La Torre? Napahinto sa paglalakad si Jason na makita niya ang pulis na sumagot ang tawag na iyon. At nagsimula na tumulo ang luha niya. No! Nasabi na lang niya. Hindi niyo po ba kaano-ano? Pero kilala niyo?
Naaksidente po kasi siya. Agad na binaba ni Jason ang tawag at tumakbo papunta doon. Nasaan si Keisha? Nasaan siya? Hindi! Sigaw niya at pinigilan siya ng mga pulis doon. Sir, teka lang ho. Baka kayo mapahamak. Kakukuha lang namin ng kotse niya. Nalaglag mula sa bangin. Halos mapaupo si Jason dahil sa panghihina sa narinig niya at iyak siya ng iyak. Sir, na-aksidente po ang biktima. 1 oras na nakakalipas. At ngayon lang namin nakuha ang kotse mula sa pagkakalaglag sa bangin. Nanginginig ang mga kamay niya habang hawak-hawak niya ang cellphone ni Keisha. Unti-unting pumatak ang mga luha niya sa kanyang mga mata.